Guys, medyo malungkot na balita po ang nangyari kahapon dahil natalo nga ang Gilas Pilipinas laban sa kupunan ng Jordan. Kung kailan kailangan natin ang mga 3-point shot ng ating mga shooters, ay saka naman inalat ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Huwag nating patulan ng mga sabi-sabing sadyang nagpatalo ang Gilas dahil tiyak puputak na naman ang mga buzzers. Talo is talo, period. Pero alam nyo ba na marami ang nagsasabing baka pabor pa raw sa Pilipinas o sa Gilas Pilipinas ang pagkatalo natin sa Jordan? Ang maganda raw na idulot ng huling talo ng ating national team ay nakaiwas ang Gilas Pilipinas na makabangga ang kupunan ng bansang China na tiyak na gagamit ng lahat ng dirty tricks para manalo ang kanilang bansa. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Tulad ng ibang panalo ng Jordan, tinambakan ng tropa ni Randy Hollis Jefferson ang tropa ni Justin Brownlee na Gilas Pilipinas. Nakita naman nating lahat lumaban ng gusto ang mga bataan ni Coach Tim Cone, kaya hindi natin pwedeng sabihin na sadyang nagpatalo ang ating kupunan. Karangalan at dignidad ang nakataya, walang nakaalam kung muli pa silang magkakaharap, kaya mahirap sabihin na sadyang nagpatalo. Sa kupunan ng Gilas, tanging si Justin Brownlee at Scottie Thompson ang may double-digit score. 24 si JB32 at 11 points naman ang current PBA MVP. Samantalang 5 player ng Jordan ang nagtala ng double-digit score na siyempre pinangungunahan ni Hollis Jefferson with his 24 points. Maraming Hinebra fans ang natutuwa dahil maganda ang nagiging performance ni Scottie Thompson dito sa Asian Games. 11 points and 11 boards. Nagkakatotoo ang sinabi ni Coach Tim Cone dito sa Asian Games na babawi si Scottie Thompson mula sa kanyang dismal performance sa FIBA World Cup. Yun nga lang po ang medyo malungkot. Hindi lumusot ang Gilas sa malupit na kupunan ng Jordan. Pero unawain din naman natin na ang team ng Jordan ay ilang buwan nang magkakasama. Bago pa man ang FIBA World Cup ay buo na ang kanilang team at sila pa rin ang magkakasama hanggang ngayon dito sa Asian Games. Samantalang ang Gilas Pilipinas ay nagkawindang-windang muna ang preparasyon. Nag-resign si Coach Chot Reyes, tapos ay napilitang ipalit si Coach Tim Cone. Napalitan din ang mga opisyalis ng Gilas Organization. Tapos ay na-disqualified pa ang 4 na player na kinuha ni Coach Tim Cone. Almost 2 weeks lang ang naging preparasyon ng ating national team. Pero wag nating gawing excuse ang mga naging problema ng Gilas. Ang sabi nga nila, kasalanan ng SBP. Pero kahit ano pa ang sabihin ay hindi tatanggapin ng mga Gilas Buzzers. Lalo na yung mga may ayaw kay Tim Cone, kay Brownlee, kay Scottie Thompson at Japit Aguilar, yung mga may ayaw sa Barangay Hinebra, wala silang katwirang tatanggapin. Talo is talo. At natutuwa silang natalo ang Gilas. Pero may mga nagsasabi nga po parang napabuti pa ang lagay ng Gilas Pilipinas na natalo sila sa Jordan. Nakuha ng kupunan ni Randy Hollis Jefferson ng outright berth sa quarterfinals dahil sila nga ang naging top seed sa Group C. Nag-number 2 lang tayo. Samantalang tayo nga, itong Gilas ay kailangan pang dumaan sa isang laro laban sa kupunan ng Qatar bago makasalta sa quarterfinals. Kung malulusutan ng Gilas ang Qatar, posibleng ang Iran ang kanilang makalaban sa quarterfinals. At kung malalakdawan din natin ng Iran, isang mahirap na laban din yan. Ang maghihintay naman sa atin o sa kanila sa semifinals ay ang kupunan ng Lebanon o kaya ay kupunan ng Japan. Nanalo man ang Jordan laban sa Gilas, kung makaka-advance pa sila sa kompetisyon, makakalaban naman nila sa semis ang kupunan ng host country na China. Natalo ng Gilas ang China dito sa FIBA World Cup, pero ibang usapan pag nakaharap sila ng Jordan sa kanilang bansa. Ang China ang host at siguradong gagamit na naman sila ng mga dirty tricks. Bukod sa mga bias na tawag sa mismong oras ng laro, ang panggugulang ng mga Chinese ay inuumpisahan sa service bus pa lamang, tulad ng ginawa nila noon sa team ng Pilipinas. Kaya wag nating ikalungkot ang pagkatalo ng Gilas sa koponan ng Jordan kahapon.
Parang napaboran pa ang Gilas Pilipinas dahil nakaiwas tayo sa mga kalabang hindi lumalaban ng patas. Guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Gian Javier and Junber Ramos, Esen Arsenas, Perly Frias Rivera, Lucia Burata, Andres Mejia, Cecilio Tenorio, Bruno Abilini Jr., Sammy Mortel, Erlinda de Guzman, at si Scout Ranger. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.